Good morning, church. Good morning po sa lahat. Kahit maulan, sabi merong hindi magandang panahon, ay kayo'y nagkaroon ng oras, panahon sa pagdalo sa ating gawain ng Panginoon. Salamat po sa pamilya ho nila sa, anong block ho kayo? 28. Grabe, from block 28. Isang buong pamilya ho. Nakakatuwa ho na makita na meron ho tayong mga pamilya na nare-reach out. Diba? Pangalan ho natin is Christian Family Church. Kaya welcome po every family sa lugar na ito. Kaya sabi ko, kung meron ho tayong mga, sabi nga, desire to, sabi nga, magpagamit sa Panginoon, sabi nung last exhortation last Sunday, sinong susuguin ng Diyos? Yung mga taong gusto isugo. Mga available na tao na ready magpagamit sa Panginoon. Kasi kung wala ho talagang taga-ani sa ubasan, sabi pa ng Biblia, di ba? Kakaunti lang yung manggagawa. Ang daming aanihin. Kaya salamat sa mga buhay na patuloy na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Magamit ho tayo sa kanyang kapurihan. Madala natin ang mga tao sa kadiliman papunta sa liwanag. Pakibati nga yung kapatid mo, katabi mo. Pakingit yan. Sige nga. Pakita mo yung kagalakan na masaya ka na kasama mo siya sa pananampalataya. Kuya Willie, good morning. Ayan. Sister, anong pangalan ni sister? Anong pangalan nyo? Aha. Hilda. Sister Hilda. See? Salamat po sa buhay nyo. Nakadalo kayo. Sa buhay po ng pamilya ni si Sister Cheche. Sa kanyang kapatid ho. Hello ho. Ayan. Meron pa po tayong mga kulang. Hoping makadalo rin sila. Si Sister Mel, nakita ko eh. Ayan. Sister Mel, hello po. Meron tayong naging kaunting salo-salo last Friday hanggang Saturday. Dahil ito sa, sabi nga, biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sabi nga ni Pastora, gusto namin lahat tayo magkakasama. Isama nyo sa panalangin. Balang araw, meron tayong sariling sasakyan. Saan na kayo tayo makakarating? Mahaba, puti, mahaba, para lahat kasya. Walang may iwan. Ano nyo, sama nyo sa panalangin yan. Para sa kapurihan ng Diyos. Kasi sabi ang gusto namin, lahat tayo masaya. Sabi mo sa tabi mo, gusto kita masaya. Ano bang magandang ituro sa inyo? Kasi alam nyo naman, kilala nyo naman na si Jesus. Sabi, hindi na tayo bago. Although may mga bago tayong mga attendee. Alam ko, narinig nyo na rin at nakilala nyo na si Jesus. Kung sino si Jesucristo, anong ginawa niya sa atin. Diyos na nagkatawan tao para tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan. Siya o nagsakripisyo ng kanyang buhay bilang isang tao nang sa ganun tayo makalaya sa pang-aalipin ng kaaway. That is Jesus. That is Jesus. That's why sabi napakabuti po ng gospel ni Jesus Christ. And sabi sinong makarinig ng gospel na ito, sabi kung naintindihan, 'di ba, naunawaan, magpapalaya. Magpapalaya, hindi lang huli magpapalaya, sabi, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ba gusto ng buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Pero take note ha, may buhay na walang hanggan, meron ding buhay na walang hanggang kaparusahan. Alin doon? Yan yung tanong eh. Mostly tayo mga as a Christian, nasanay tayo sa tanong na, pag namatay ka, saan ka pupunta? Ayan. Yan yung mga tanong ng mga ngaral sa mga tao sa paligid. Pag nakasama yan nakapunta yan sa isang tao na gusto niyang share ng gospel, minsan laging bungad yan eh. Saan ka ba pupunta pag ikaw ay namatay? Yun po yung tanong. Pero let's put this in a biblical way. The Bible does not ask any people or anybody kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. The Bible does not mention any verse na God or Jesus is asking saan ka pupunta pag ikaw ay namatay. Pero dahil nga yun po yung naging naagis na nating mga turo, sabihin natin, is it enough to ask people saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? Makakatulong po ba yun? Actually, ang dating ho nung pag tinanong mo siya, saan ka pupunta pag ikaw ay namatay? Siyempre, sasagot niya saan? Sa langit. Gusto ko pumunta ng langit. Gusto ko makapasok ng langit. Kasi wala naman po talagang tao gusto sa impyerno. Somatic na yung tanong at sagot, di ba? Na pag tinanong mo, saan mo gusto pumunta? Wala akong gusto pumunta doon sa lugar na ayaw nila. Di po ba? So, can we say that's the appropriate approach to a person? Kung alam naman nila kung ano yung sagot. Ano sagot? Ayaw ko doon. Sabi nga, sa lupa pa lang, mainit na eh. Sa impyerno pa kaya. So, nobody wants to
go there. So, masasabi natin yung tanong is medyo off. Kasi tanong po yan ng tao eh. Tanong po yan ng tao. Now, let's see God's perception or perspective. Ano po yung tanong ng Diyos? Mas okay po ba yan? Mas maganda bang tanongin yung tanong ng Diyos kaysa tanong ng tao? Kasi sa pag tinanong mo ang tao, galing sa iyong karunungan, sa iyong kaisipan, talagang napakalimitado ho nung ating tanong eh. Parang sabi nga eh, kamangmangan ng Diyos, yun yung karunungan ng tao. So meron pang mas higit dun sa tanong ngayon. Amen? We can say na it's not an appropriate approach to a person. Saan mo gusto pumunta pag namatay ka? Sa langit? Sa impyerno? Kasi sa impyerno, ganito, magdurusa ka. Sinabi rin sa Bible, God does not give us spirit of fear. So pag yun ang bungad mo sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, sa isang hindi nakakilala, para ka lang nananakot. Hala ka, pupunta ka ng impyerno. Ayaw ho natin nun. And hindi tayo lalapit sa Diyos dahil sa takot lang. We want to go to heaven kasi takot lang tayo mapunta sa impyerno. So, what's the better question, Kuya Lori? The Bible says, sa simula pa lang, pinapipili na ho ang tao. Ang tanong, anong pipiliin ng tao? Buhay na walang hanggan o kamatayan? Di ba? Yun po ang choices. Yun ang tanong. Ano ang pipilian ninyo? Buhay na walang hanggan o kamatayan? Di ba? Life and death. That is the question na sinisigaw ng Biblia ng paulit-ulit. Walang tanong na saan mo gusto pumunta? Just imagine, hindi po yung destination ng tanong. Naintindihan niyo po? Ang tanong, anong choice mo? Life or death? Kasi minsan, yun ang misinterpretation ng tao, even yung nakapagturo. Yung destination agad, hindi pa nga nakakasimula. Naintindihan niyo po? Iniisip mo na agad yung bukas, hindi mo pa nagagawa yung ngayon. Totoo po ba? Lahat naman tayo, sabi, may goal tayo sa buhay. Pero we should start every goal nang may panalangin. Tama ba? Nang may pagsamo sa Diyos. Nang may pagdulog sa Diyos. Kasi sabi, unahin mo ang Diyos sa lahat ng oras sa lahat ng bagay. Acknowledge Him in all your ways, and He shall direct your path. So, pag inuuna mo siya, alam mo na saan ka pupunta. Totoo po ba? Hindi yung tanong, saan mo gusto pumunta? Totoo po ba? Now, sabi yun, huwag niyo sabihin na binabago na naman ni Kuya Lori yung mga natutunan natin ng mga lumang panahon, mga naunang panahon. Hindi yun natin binabago. Inaayos lang natin yung pag-unawa natin. Sabi yun ng Biblia, be transformed by the renewing of your mind. Pag tamang isip, sabi tamang buhay. Totoo po ba? So pag nibago mo na yung kaisipan mo sa mga maling turo, nagkakaroon ng liwanag. Nagkakaroon ng kaayusan. I'm not saying those people who was asking those things before, mali sila. We cannot judge people. But then sabi nga, meron pang mas mainam na tanong. Mas may mainam pang sagot. At matatagpuan lang natin to sa Biblia. Tapos punta ko tayo sa Genesis. Sabi ko sa Genesis 2:17. Sabi sa Genesis 2:17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So may instruction po ang Diyos dahil nung panahon ho na yan, mayroon ho siyang tinanim na puno sa gitna ng hardin. 2 puno po yon. Yung Tree of Life and ito nga ho, puno na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sabi, pag kinain mo daw ito, sabi, tiyak, mamamatay ka. Now, bakit po nasabi ng Panginoon na tiyak mamamatay ka? Kasi nandun na po yung obvious na sagot. May 2 puno. Puno ng buhay at puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wala ho dun yung buhay. Sabi nga, may kamatayan nga dun sa kabilang puno eh. So, si God ho, hindi na ho tayo pinahirapan from the start eh. It's just that, ang tao matigas ang ulo. Pinapipili ka na kung buhay o kamatayan. Paano nasabi, Kuya Lori, na kamatayan yung kabilang puno? Ayun ang sinasabi ho. Sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Bakit po, Kuya Lori, mamamatay? Yan ang mga tanong eh. Kasi hindi ko naintindihan ng marami. Kasi ang puno ng buhay, sino? Ang Diyos. Totoo po ba? The source of everything. The source of life. Puno ng buhay. Diba meron sa parable sa New Testament, yung I am the vine, you are the branches. Puno ng ubas na nagbibigay buhay. So pag pinili mo daw yung puno ng buhay, automatic buhay ka talaga. Totoo po ba? Pero pag pinili mo yung, sabi nga, kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wala ho dyan yung puno ng buhay. Wala ho dyan ang Diyos. Bakit po? Kasi ito po, ikaw lang ito. Sabi ng, pag kinain mo ito, magkakaroon ka ng kaalaman. Magkakaroon ka ng kaalaman. Pero sabi, kayo galing yung kaalaman na yon? Sa'yo lang. Kaalaman na galing lang sa'yo. Pagkakaintindi na galing lang sa'yo.
sa'yo. So pag nalaman mo yung mga bagay-bagay sa mundo, sa iyong sariling kakayahan, limitado ho yun. Parang sinabi natin na yung magulang, binigyan ka ng choice. O sige, magpapaalaga ka sa akin o hindi. Di po ba? Hindi, gusto kong matuto mag-isa. So gagawin ng bata yung paraan para mabuhay siya in his own ways. Ganon din po dito nung umpisa. Pinapipili ho tayo ng Diyos. Sinong pipiliin mo? Ako ba? O yung gusto mong mangyari? And we all know, saan nag-end up yung batang gustong magawa yung gusto niya. Gusto mo pangyari yung gusto niya. It always end up na masama, mali. And it leads to kamatayan. Totoo po ba? Ang batang pasaway, lagi napapahamak. Ang batang ayaw sumunod sa magulang at hindi pinili yung utos ng magulang, laging napapahamak. And we are all witnesses of those things. Habang tayo lumalaki, alam natin na-experience natin yan, di po ba? Sino ba dito hindi lumaking pasaway? Di ba? Yung may bilin naman yung magulang, pero iba yung ginagawa. Lahat po tayo guilty. Lumaki na nga eh. Sabi ng mga magulang, hayaan mo, lalaki lang yan. May kasalanan yung magulang, ayaw admit. Hindi ko naman pinabayaan yung anak ko eh. Lumaki nga eh. O nga, pinalaki mo lang. Hindi mo naman tinuruan. Ano ending? Maling kaisipan pa din. Maling buhay. So in life, there's always a choice. Life or death. Saan po tayo kapatid? Amen? That's the question. Saan ka kapatid? So, nung nakaraan, turo natin. Saan ka? Sa liwanag o sa kadiliman? Ngayon, binibigyan ko kayo ulit ng choices or biblical example or question. Saan ka kapatid? Sa buhay o sa kamatayan? Now sabi, if you receive Jesus in your life, this is the gospel, the good news. Amen? If you receive Jesus in your life, sabi, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero gaano ba kadali yun, Kuya Lori? Gaano kadali piliin ang buhay na walang hanggan? Mahirap po ba? Sabi nga ni Kuya kanina, yung nag-exhort, di po ba? Ang hirap kasi lalo na may, alam niyo yun, yung mga gawa ng kaaway sa paligid. But then, nasabi ko naman po sa inyo ito, pag kayo ay nasa liwanag na, dalaksama nyo na ang Diyos, ang liwanag ng Diyos, lahat ng nasa kadiliman kita nyo na. And it's your choice, saan kayo dadaan? Saan kayo tatapak? Nakita mo palang meron ng patibong, ba't mo patatapakan? Naintindihan nyo po? That is the light na daladala na natin kung tinanggap na natin si Jesucristo. Sabi nga ng turo ni Kuya AJ, pag kulang ka ng kaunawaan, tanungin mo siya. Kasi siya yung karunungan natin. Naintindihan niyo ho? Sabi nga sa Genesis pa lang, binibigyan tayo ng picture ni God. Pag ako pinili mo, which is buhay na walang hanggan, ako na bahala sa inyo. Naintindihan niyo po ba yung konsepto nun? Ako na ang bahala sa inyo. Kasi siya pinili mo eh. Totoo po ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo nung tayo yung nag-outing. In-invite kayo ni Pastora. Huwag ka nang magreklamo. Sumama ka na lang agad. Bakit? Sagot kayo ni Pastora. That's how it works. Naintindihan nyo? Ngayon, pag in-invite kayo ni God na piliin mo siya, huwag na kayong mag-isip-isip. Sumama ka na agad. Bakit? Sagot ka niya. That's how we should deal with things. Not out of fear. Hindi yung advance ka mag-isip. Di ka pa nga nakapamili. Langit ka na agad pupunta. Piliin mo muna ang Diyos. Yung langit, reward na lang yun eh. Totoo po ba? May sinasabi nga, dadali ng Diyos ang langit dito sa lupa. Sabi ng ibang turo, tatanggalin tayo. Lilagay tayo doon. Hindi, dadali ng Diyos dito. Yun ang sabi ng Biblia. Totoo po ba? Ayaw ng Diyos pahirapan kayo eh. Di ba? Ayaw ng Diyos pahirapan kayo. Kaya nung sinabi niya, hindi, sasama ko kayo doon sa paraiso. Sa iba sinabi yun? Doon sa magnanakaw sinabi yun, hindi sa'yo. Ba't kinilagay sa lupa? Para gawin mo yung kanyang kalooban. May pinagagawa sa'yo. Hindi ka pa nga gumagawa. Gusto mo na, paraiso agad. Naintindihan nyo? Nilagay kayo dito sa lupa kasi meron tayong misyon. Hindi nilagay ka sa lupa para alisin ka sa lupa. Kasi, kawawa naman yung anak ko, hirap na sa lupa. Kukunin ko na lang. Sabi ng Bible, sasamahan kayo, tapos kukunin kayo. Yun yung po yung minsan hindi natin naintindihan kasi maliho yung pagkakaturo. Maliho yung pagkakaintindi. Di po ba? But then God always asks us, piliin mo siya. Piliin mo ang Diyos. Amen? Saan ba natin mababasa yan? Para meron tayong pagkaunawa. Okay? Pero sabi ko nga, bago po natin yung basahin yung mga verse na yan, apart from God, we are nothing. Wala tayong magagawa. Totoo po ba? Makuha mo man yung, sabi nga, yung kaalaman, karunungan, pero sabi, hindi dyan yung sinasabi ng Diyos eh. Hindi yan yung sabi ng Diyos na piliin mo eh. Ang sabi ng Diyos, piliin mo yung buhay. Piliin mo siya. So pag hindi mo siya pinili, sabi, hiwalay ka sa Diyos. Totoo hindi. Na pag hiwalay ka sa Diyos, sabi, walang buhay doon. Totoo hindi. Try nyo lang. Sabi ng Biblia,
tayo binigyan ng hininga ng buhay. Hininga ng Diyos. Totoo po ba? Now, pikit kayo. Dali, pikit. Sunod lang kayo, pikit. Nakapikit na lahat. Susunod magbibilang ako ng 60. Walang hihinga, ha? Try nyo lang. I-try nyo. Pumikit kayo, tapos wag kayo huminga. 60 seconds. Diba? So, mga may edad na, mga bata-bata pa, nandun po yung sabi, hindi komportable. Diba? Hindi kayo komportable at ayaw nyo na hindi humihinga. Totoo po ba? Diyos po ang nagbigay niyan at siya yan. Hininga ng Diyos. Pag wala kang Diyos sa buhay mo, 60 seconds lang, 2 minutes, 3 minutes, wala ka na. Diba? Wala ka na magagawa. Sa pelikula niya lang makikita yung 10 minuto kung hindi humihinga. 10 minuto, buhay pa rin. Sa pelikula lang yun. Sa totoong buhay, 1, 2 minuto, hirap ka na. Totoo hindi. What more kung totaling wala kang Diyos sa buhay? Di po ba? Ang hiwalay sa Diyos, yan po ang madadanas at dadanasin. Mahihirapan. Uncomfortable. Hindi komportable ang buhay. Naintindihan niyo po? Yung onting lakad mo, sabi nga, bumaba na sa sakyan, naglakad. Pagod na eh. Nagre-reklamo na. What more, wala tayo sa Diyos. Kaya sabi, napaka-importante ng Diyos sa ating mga buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayo. So, sabi ko ng Biblia, punta tayo sa Old Testament, Deuteronomy. Yan. 30 verse 19. Yan. Tagalog po to, malinaw ha, babasahin natin. Saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa, kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. So this is God speaking sa Old Testament. Sabi, inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. This is in the Old Testament. Amen? Umpisa pa lang, pinapipili tayo. Genesis, Deuteronomy, pinapipili tayo. Pag siya pinili natin, which is yung buhay, sabi, pagpapala. At yung wala sa Diyos at hindi pinili ang Diyos, sumpa. So sino ba gustong isumpa? Wala naman siguro. Kaya sabi, piliin mo ang buhay. Buhay na galing sa Diyos. Sa ano pa lang ho yan? Deuteronomy pa lang ho yan. Kausap niya ho dyan si Moises. So, ano po ba yung dapat nating gawin bilang isang mananampalataya, bilang isang naniniwala sa Diyos? Sabi, piliin mo lagi ang Diyos. Unahin mo lagi ang Diyos. Kasi alam mo, choices yan, sabi ko, 2 choices po yan. Buhay na walang hanggan, o sarili mong karunungan. Lagi pong darating sa point na parang hindi ka sasapat eh. Naintindihan niyo? Sa lahat ng bagay, hindi tayo sasapat. May kakulangan tayo. Sabi nga we all fall short of the glory of God. So sabi, kung may choices man, matik na agad yung si Jesus. Matik na agad si Lord. Unahin mo agad ang Diyos. Kasi yung ating kakayahan, abilidad, naintindihan niyo po, lahat yan lagi hindi sapat, hindi aabot sa panuntunan ng Diyos. Meron tayong mga tao na figure out na nila yung mga bagay-bagay sa mundo. Pero hindi lang yun eh. Meron pa dong higit. Totoo po ba? Kaya, sa amin nga, sa pamilya, alam nyo rin to. Pag nagtrabaho yung asawa, siya yung nagtatrabaho. Tama? Siya yung kikita ng pera. Yung nagtatrabaho. Yung nasa bahay, siya yung magbabudget. Sino ba perfect dito sa pagbabudget? Sige nga, pag sinurrender sa inyo yung sahod, talagang alam na alam nyo paano gamitin. Meron bang ganon? Minsan, madalas pala, di ba? Nabigay naman na lahat eh. Ba't kulang pa din? Parang, di ba? It's cycle lang po yan every month. Sa trabaho, sa sahod, bibigay sa misis. Kulang pa din. Kahit anong gawin diskarte, kulang pa din. Kaya maghahanap ka na naman ng pamamaraan. Di ba? Para kumita. Para magkaroon. Pero linaw mo sabi ng Diyos eh. Unahin mo siya. Pag inuna mo siya, kahit hindi ka na mag-budget. Bakit? Kasi sa'yo, pera lang yan. Papel lang yan eh. Diba? Kasi sa Diyos, wala yan. Kwenta eh. Sabi ng Diyos, sabi ng salita niya, there is new every morning. Kaya niya ikaw pagpalain kahit wala kang ginagawa na kagaya ng ginagawa nila. As long na inuna mo siya sa buhay mo. That is trusting in God alone. Nanonood lang si God. Itong anak ko to, ang sipag-sipag. Ang dami niyang alam gawing bagay. Maabilidad. Diba? Pinapanood yun. Kailan kaya lalapit tong anak ko sa akin? Nang hindi na siya mapagod. Naintindihan niyo po yun? Inaantay tayo, inaantay ng Diyos na siya ang tignan, siya ang lapitan, sa Kanya umasa, sa Kanya magtiwala. Naintindihan niyo po? Sabi ng Bible, come to me, you who are heavily laden, who are burdened, and I will give you rest. Ang kapahingahan ay sa Diyos. Ang kapahingahan ay sa Diyos. Sino nagpahinga nung Biyernes? yung mga nagluluto, hindi napapagod eh. Diba? Yung mga nag-aabang, pagod. Ay, naku po. Yung isa nating sister, lahat binubuhat. Saan ba ito nagtatrabaho?
So, fear yata eh. O, alam niyo yun, yung hindi napapagod, may joy. Inaasikaso lahat. Yung nag-aantay, pagod. Umakyat doon sa tuktok, pagod. Baba, pagod. Yung nagsuswimming nga, gutom agad eh. Kakakain lang, nagswimming, gutom agad. Yung nagpe-prepare, kumakanta-kanta pa. Masaya. Bakit? Kasi they're doing it, di ba, for the glory of God. Pinili nila na magsakripisyo ng kanilang pagsisilbi para lahat masaya. Mas pinili nila yung buhay na nasa Panginoon. Not just to enjoy, but to serve. Yun po yung ating goal dito sa church na ito, na tayo maturuan lahat to serve one another. When you serve one another, you serve God. What you do to others, you do unto God. That's the biblical truth. Wala ho yung, hindi ako sa tao maglilingkod, sa Diyos. Yun yung kaunawaan na hindi naiintindihan yung salita ng Diyos. Kamangmangan ho yun. Hindi ako sa tao maglilingkod, sa Diyos naman ako naglilingkod. Eh sabi, paano ka nga maglilingkod sa Diyos? Sa tao pa lang, hindi ka makapaglingkod. Naintindihan niyo po yun? Eh nag-rely ho sa sariling kaunawaan. Sabi ng sabi, hindi, sa Diyos ako, sa Diyos ako. Pero yung pinagagawa ng Diyos, magpakumbaba, hindi magawa. Naintindihan niyo po ba yun? You keep on telling, sa Diyos ka, biyaya to ng Diyos, biyaya to ng Diyos. Pero hindi ka naman makasunod sa Diyos. Hindi ka makita sa simbahan. Hindi ka makasama sa gawain. Pero sabi mo, sa Diyos ka. Now, I don't want you to, sabi nga, fool yourselves. Lukuhin ang iyong sarili. Ang ating mga sarili. Na pagtingin mo sa salamin, nakita mo sa sarili mo, maayos naman. Pero pag talikod mo sa salamin, sabi, ibang tao ko na naman. Sabi nga ng Bible, let your yes be yes. Lord, di ba? Iyan ang ating panalangin ng una. Lord, ibigay mo sa akin, tulungan mo ako. Nangako sa Diyos. Pero sabi nga, yasan yung pangako natin sa Diyos ngayon? At tayo'y lalakad ng naayon sa kanyang kalooban, sa kanyang mga salita. Tandaan niyo po ito, lahat po ng kaya nating gawin, hindi sasapat. Maybe this time, tayo'y mananagana sa ating kakayahan. Pero sabi nga, ang gawa ng tao ay limitado. Ang gawa ng tao, karunungan ng tao, kakayahan ng tao, lakas ng tao, limitado. Lalo't wala ka sa Diyos. Pero pag sa Diyos ka umasa, sa Diyos ka sumunod, sa Diyos ka nagtiwala, sa the source of everything, of all things. Ganun na po ba tayo? May pagtitiwala na po ba sa Panginoon? Sabi nang, ito yung tanong what will you choose? Life or death? Di ba? Obedience or disobedience? Totoo po ba? May mga choices Obedience leads to eternal life. Disobedience leads to death and destruction. Now, if we want to obey God, sabi nga, sundin natin ang kanyang mga utos, kanyang mga salita. Punta po tayo sa sa pinaka-Bible passage natin para maintindihan natin na maayos. Sa Juan 5, John 5, verse 19. Okay? Sino daw po ang buhay? Sayin ko Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pagkatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Totoo hindi? Let's put this in our daily life. Diba? Yung bata na iwan mo, yung sanggol, na iwan mo na walang pagkain, walang, diba? Gatas. Ngingiyaw lang yan. Ngingiyaw, mag-iingay ng malakas. Diba? Sa pag-iyak niya, wala naman siya matitimplang gatas. Kailangan pa rin siyang timplahan. Totoo hindi? Even, sabi nga, pag naglalakad yung bata, bago siya maglakad, matutong maglakad, may magtuturo. May guide. Try niyo po yung bata. Iwan niyo lang sa sa isang lugar na wala siyang matutungtungan, matutukuran. Habang buhay ho yan nakahiga. Baka lumaki pa nga ho yan nakabaluktot Kasi hindi niya alam paano tumayo. Sabi, pagkatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. That's why meron ng guide. Ginaguide ho tayo ng amang nasa langit to do things ng maayos. If we rely on ourselves, if we choose our own understanding of things, we will fail. Naintindihan niyo po yun? Sabi, ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siyang lamang ginagawa. Yan po yung ginawa ni Jesus. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Bakit po? Kasi yung buong buhay ho ni Jesus, kay God lang siya nakatingin. Amen? Sa pamamaraan lang ng Diyos siya tumutugon, sumusunod. Sabi, not on His own understanding of things. Sabi niya, hindi niya alam yung mga bagay-bagay. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Nung habang tao siya, sumusunod lang siya. Naintindihan niyo po yun? Nabasa ho natin sa Biblia yan. Ganon po si Jesucristo. Bilang tao, sabi niya ganon, hindi ako umasa sa aking sariling kakayahan. Umasa ako sa tinuturo at sinasabi ng Panginoong Diyos. That's how sabi, ang Diyos na si Jesucristo lamang ang nakagawa ng pinagagawa ng Ama. Naintindihan niyo po? Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya sa higit. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y humanga. Naintindihan niyo po ito? Yung mga himalang bagay na ginawa ni Jesucristo, hindi galing sa kanya yun. Naintindihan niyo po?
po? Sa Diyos po galing yun. Doon siya umasa na magawa niya ng maayos, ang tama. Yung mga himalang bagay, galing pa rin sa Diyos. Hindi po siya nagmalaki na, God, di ba, Diyos naman ako, so kaya kong gawin kung anong gusto kong gawin. Hindi po. Dahil tao ho siya, naging tao ho siya. Hindi siya nagpaka-Diyos. Naintindihan niyo po? Sabi nga, hari siya, pero hindi siya nagpakahari. Ano ginawa ni Jesucristo na nasa lupa siya? Nagpakumbaba. Nagpakababa, di ba? Kagaya ng isang alipin. Bakit po? Kasi yun yung kalooban ng Diyos. Ipakita sa mga tao na kahit ikaw ay Diyos, kaya mong magpakababa para lang kayo ay abutin. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. So, galing ho sa Diyos lahat ng kakayahan na yon. Dahil ang Diyos ay buhay. Naintindihan niyo po? At umasa si Jesucristo sa Ama. That's why sabi, binigyan ako ng Ama ng kakayahang magbigay buhay. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip, ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Naalala nyo in the Old Testament, sinong humahatol? Ang Diyos, Ama. Sabi nga, isang pagkakamali mo lang, out ka na. Di po ba? That was the poor nung hindi pa isinusugo si Jesucristo. Sabi, napakabuti ng Diyos, mahabagin ng Diyos, maawain ng Diyos, sinugo niyo pa yung kanyang anak. Para sabi, hindi na, ayoko humatol. Ayoko kayo hatulan. Bibigay ko na lang yung anak ko sa inyo para siya na bahala. Pag tinanggap niyo yung anak ko, di ba? Wala kayong matatanggap na kaparusahan. Next, upang mapangrangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. So, everything na ginagawa ni Jesus, it glorifies the Father. Amen? If you want to glorify the Father, sabi ni God, i-glorify mo yung anak ko. Amen? Sundin mo yung anak ko. Now, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. That's why sabi nga, importanteng kilala mo si Jesus Christ. Pag ang tao hindi tinangkilik si Jesucristo bilang anak ng Diyos, sabi niya, no, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi napaparangal sa Ama. Kahit anong dasal mo sa Ama, kung hindi mo tinanggap yung anak, bali, wala. And there's a lot of groups of people, ba? Denomination, congregation, samahan, sekta, relihiyon, hindi tinatangkilik si Jesus bilang anak ng Diyos. Na sinugo ng Diyos. Kasi doon pa lang ho, nire-reject na nila yung Ama. Kasi nire-reject nila yung anak. Ay hindi, yung si Jesus, propeta lang yan. Mensahero lang yan. Hindi yan talaga anak ng Diyos. Hindi talaga siya Diyos. That is, sabi nga, yung foolishness ng tao. Dahil hindi nila kinilala at kilala yung totoong Diyos, hindi nila makikilala yung anak. Ang Dino Diyos nila yung kanilang mga sarili, yung kanilang kaalaman, yung karunungan. That's why it will all lead them to death, destruction. Apart from God, you are nothing. Pag hindi mo tinanggap si Jesucristo, hindi ka maliligtas. Kapag tinanong kayo sa labas, meron na kayong isasagot. No. Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Ang linaw-linaw. Di po ba? But then, bulag sila. Kasi imbis na yung life ang piliin, yung tree of life ang piliin, pinili yung, di ba? Yung tree of good, knowledge of good and evil. Alam nga nila yung masama, alam nila yung mabuti, pero yung ba yung masama sa Diyos? O yung ba yung mabuti sa Diyos? Kasi Diyos lang ang makapagsabi kung ano ang mabuti. Ang Diyos din ang makapagsabi kung ano ang masama. Hindi tayo. Minsan, may mga anak tayong ganon. May magtatanong sa magulang. Maganda po yun, may mga anak nagtatanong sa magulang. Amen? Ano yung dapat gawin sa buhay? Minsan, naririndi na nga lang din ako eh. Kasi yung anak ko, talagang tanong ng tanong. Sabi ko, hindi mo pa rin ba alam? Di ba? May mga ganong bagay eh. Pero maganda po yun. Na hindi umaasa sa sarili, kundi umaasa sa Ama. Sabi ko nga, tayo pare-pareho tayong tao. Pag may anak kang makulit, di ba? Huwag ka magagalit agad. Tanong ng tanong, mas maganda ho yun. Masarap kausapin ng anak kaysa sa kapitbahay. Try nyo ho. Imbis na makipag-chismisan kayo kung kanino-kanino, buhay na may buhay pag-usapan nyo, kamustahin nyo yung anak nyo. Yung anak nyo, kaya naghahanap ng kausap, wala rin kausap sa bahay. Tapos, malulungkot kayo pag sumama sa iba. Problema, pag iba hinahanap. Pag nandiyan ka sa tabi, hindi mo pinapansin. Real talk. Totoo hindi. Ay, maaga nag-asawa yung anak ko. Bakit? Bakit kayo? Di ba? Naghanap ng mag-e-entertain sa kanya. Bakit? Pag sa bahay ako, pag nagtanong naman ako, galit agad si nanay. Si tatay naman, busy sa work. Tapos, pag nabuntis ng maaga, kasalanan ng anak. Si nanay, si tatay, walang kasalanan. Inalagaan ko naman, pinangaralan ko naman. Hindi nakinig. Nung kinakausap ka ng anak mo, hindi ka rin nakinig. Kaya marami pong mga teenager, mga bata, lumalaki, depressed. Gawa ho ng kaaway. Bakit? Walang kausap. Imbis na ikaw, i-minister mo yung pamilya mo, hello, mga tatay, mga nanay, ha?
Meron po tayong pananagutan sa Diyos sa ating mga anak. Pag hindi mo kayang kausapin yung mga anak nyo ng patungkol sa Diyos, turuan ng mga bagay panlangit, kasalanan ho yan sa Diyos. At nilalagay mo yung mga batang ito sa maling buhay. That's why, sabi turo rin po sa Old Testament, sa hapagkainan, kausapin ninyo ang mga anak. Bago matulog, habang bumabiyahe, kausapin ng mga anak. Turuan ng salita ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. Nakita niyo po yung konsepto ni Jesus at ng Diyos Ama? Meron silang ugnayan. Naintindihan niyo po ba? Ugnayan. How can you say na anak mo yan, hindi mo naman kinakausap? How can you say, tatay mo yan, nanay mo yan, nandun ka naman lagi sa barkada. Na pag sinabi nilang, huwag mong gawin, hindi mo ginagawa. Ginagawa mo pa din yung gusto mo. Nabubuhay pang sarili nang naaayon sa kanyang kagustuhan lang, hindi sa kagustuhan ng Ama. Ganun po yung gustong sabihin ng Diyos sa atin ng paulit-ulit. Meron kayong Ama na nasa langit. Nakikita lahat ng ating ginagawa. Pinanonood tayo. At kailan ba magbabago tong anak ko na to? Kailan ba niya ako kakausapin? Kailan siya lalapit para humingi ng tulong? Ay minsan, sumasagad na sa sukdulan na, ginawa ko naman Lord lahat eh. Wala naman sinabi si Lord, gawin mo lahat. Totoo ba? May sinabi ba ang Diyos, gawin mo lahat? Sabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Umasa ka sa akin. Diba? Wala sinabi, gawin mo lahat ha. Bahala ka na dyan sa business natin. Walang ganoon. Sa Diyos pa din lahat. Sabi dito, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan po yung sabi natin eh. Pag pinili mo ang Diyos, sabi, nakikinig saan? Sa aking salita at sumasampalataya. Kaya sabi, maganda po yung nakikinig. Faith comes from hearing the Word of God. If you have, sabi nga, yung time sa mundo, makinig ka ng salita ng Diyos. Diyan lalago ang iyong pananampalataya. Diyan tataas yung pagtitiwala mo sa Diyos. Sabi, paano ka magtitiwala sa Diyos? Wala kang oras makinig ng kanyang salita. Hindi mo alam yung sinasabi ng Diyos. Kasi yung bulong ni Kumari yung naririnig mo lagi. Yung chismis sa barangay. Alam mo yung nangyayari sa barangay, pero hindi mo alam yung nangyayari sa loob ng bahay mo. Diba? Updated ka sa balita sa TV, pero hindi ka updated sa buhay ng anak mo. Minsan, yung asawa pa nasisisi. Yung asawa, nagtatrabaho na nga, gusto pa. Siya po kakausap sa anak. Pag uwi ng asawa, pagod. Kausapin mo nga yung anak mo. Di ba ganoon? Pagod na nga sa trabaho, pag uwi, utusan pa. Kausapin mo nga yung anak mo. Kung busy yung isa, may time ka naman, gawin mo. Naintindihan po. Para sabihin, may napapakinggan. May nalalaman sila na anong dapat gawin. Sabi dito, hindi na siya hahatulan sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Yan po yung lagi natin sinasabi, from darkness into light, from death to life. Ang taong hiwalay sa Diyos, ang taong walang ugnayan sa Diyos, komunikasyon sa Diyos, nasa kamatayan. Naintindihan po? Ang taong laging nakikipag-ugnayan sa Diyos, laging nakikinig, sumusunod, nananampalataya sa Diyos, may buhay na walang hanggan. Just imagine, kasama mo yung author and finisher ng buhay. Araw-araw kaugnayan mo, kausap mo, yun ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Sabi nga, ang tao mamamatay. Totoo naman, ang tao mamamatay at mamamatay. Biblical po yan. Sabi, sa dust ka nagsimula, sa dust ka naggaling, sa dust ka rin babalik. Totoo hindi? Totoo. Pero siya lang ang makakapagbigay buhay. Na kahit namatay ka na, kaya-kaya pa rin buhayin. That is His promise. Naintindihan niyo po? Sa tagal mong pananampalataya, sumunod ka sa Diyos. Kahit pumikit ka na dyan, matulog ka na, nakapagpahinga ka na, gigisingin ka ulit ng Diyos. Totoo po yun. Gigisingin ka ulit ng Diyos. Pero pag ikaw namatay nang walang ugnayan sa Diyos, hindi ka nagigisingin. Hindi mo? Habang tulog ka, tatapong ka na doon sa impyerno. Magigising ka na, mainit. Sino nagpatay ng fan? Ganun ang magiging senaryo. Gulat ka na lang, ba't mainit na? Yun naman po yung buhay na pagdurusa. At wala rin hong hinto. Pakatandaan ninyo na darating ang panahon at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. This is Jesus telling na sinong naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay. Totoo po. At yung mga taong wala sa Diyos, they're considered dead. Amen? Ang taong hindi nakakilala sa Diyos, considered po yan patay. Hindi physical, kundi spiritual. Na dahil patay ka spiritual, darating yung panahon, yung physical mong katawan ay talagang mamamatay din. Yung iba pa nga, mas mabilis. Hindi po totoo yung pag masamang damo, matagal mamatay. Kasabihan ng unang tao yun. Ang masamang damo, yan talaga
yung kinukuha na. Bakit po? Ha? Kasi yung masamang damo Susunugin na yon. Panggatong pangsiga. Nakita ko kayo ng mga dayami, mga damong tuyo. Kasi hindi mo mabilis umapoy. Naintindihan niyo? Kaya hindi ko totoo yung pag masamang damo, matagal mamatay. Pag sa Diyos ka, may buhay ka walang hanggan. Pag wala ka sa Diyos, buhay ka papatay ka na. Yun ang totoo. Sabi nga, hindi ka pa na sinusunog sa impyerno, sa lupa pa lang, inuud ka na. Inuubos na yung life source mo. Bakit? Hiwalay ka sa Diyos. Now, sabi ito, kung paano ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan din niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. So, nung dumating si Jesus sa mundo, sabi, hindi siya naghari, siya ay naging alipin para tayo sabi nga, pagbayaran ng ating mga kasalanan. Tinuruan tayo paano mag-serve. Pero darating po muli si Jesus, sino nag-aantay noon sa kanyang muling pagbabalik? At pagdating niya, sabi siya ay maghahari. At siya ang hahatol sa lahat ng ating pinagagawa. Kaya pag dumating siya, sabi dapat, ready ka. Yun po ang turo. Yun yung magandang tanong. Ready ka na ba? Di ba? Huwag mong tanongin kung saan gusto pumunta. Kasi isa lang sagot niyan, sa langit. Ang tanong, ready ka na ba? Anytime, any moment, bawiin sa'yo yung buhay. Saan ka pupunta? Di ba? Alam mo na. Alam na this. Di ba? Kaya nga sabi ang mga nasa Diyos, di ba? Ano sila sabi dito, may paninindigan, may kasiguraduhan. If Christ is with you, who will be against you? Hawak mo ang pangako ng Diyos. Hindi ka mapapano. Alam mo, anytime, any moment, saan ka pupunta? Alam ko yung pangako ng Diyos. Sabi pag yung mga anak, yung mga anak, ginagalang, nire-respeto, minamahalang magulang, mahaba ho buhay niyan. Yun ang sabi ng Biblia. Totoo po ba hindi? Yun ang sabi ng Biblia. Pag may paggalang ka, pag may pagrespeto ka sa iyong mga magulang, kahit gaano pa kasama yung magulang mo, pero may pag-ibig ka, may pagmamahal ka sa iyong puso dahil natutunan mo sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, hahaba ang iyong buhay. Ang problema, narinig mo nga yung pangako ng Diyos na yun. Pero nung nagkasakit ka naman, alalang-alala ka na. Hala, di ba? Hala, baka may sakit na ako. Ano na itong nararamdaman ko? Nawalan agad ng faith. Hindi alam agad na, nirespeto ko yung magulang ko, mahal ko yung magulang ko, talagang sinunod ko sila Ang panghawakan mo yun. Naintindihan niyo po yun? Panghawakan niyo yun. Pangako niya yun Hahaba ang iyong buhay kung meron kang paggalang, pagrespeto, pag-ibig sa iyong mga magulang. Ang problema, nakakalimutan. Di ba? Kasi hindi sure. Mahal ko ba yung parents? Kasi bakit may sakit ako ngayon? Di ba? Salita ho ng Diyos yun. Pangako ho niya yun. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat dating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Huwag daw tayo magtaka. Darating yung time na yun. Antayin nyo lang ho. Sila ay muling mabubuhay. Lahat ng gumagawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng kasamaan ay parurusahan. Yun na po yun. Sabi nga, kaya turo natin sa lugar na ito, hanggat binubuhay kayo ng Diyos, araw-araw, huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Kasi ito po yung panahon na yung mabuti, patuloy na gagawa ng mabuti at yung masama, patuloy na magpapakasama. Normal po yan sa mundo natin. Mayroong mabuti, may masama. Na kahit gawan ka ng masama, magpakabuti ka pa din. Sila, kahit magpakasama sila, may kahahantungan sila Hindi nila alam yun. Akala nila, habang buhay lang silang ganon, na wala namang kaparusahan. Hindi nga naniniwala sa Diyos Pero ikaw na kilala si Jesucristo, patuloy kang gumawa ng mabuti. Para yung gantimpala sa huli, mabubuhay ka, magkakaroon kang buhay na walang hanggan. Sabi diyan, hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Naintindihan niyo po? Hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi ng aking Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang aking sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. That's how obedient Jesus to His Father. Now, sinasabi ni Jesus yan bilang tao. Mainig po kayo Tao po siya niyan. Nagawa niya po. Ibig sabihin, kaya nyo rin. Tao po ba kayo? Wala ho bang ibang nilalang dito? So kung tao kayo, kung nagawa ni Jesus bilang tao, kaya nyo hindi? Kaya. So pag hindi nyo kinaya, hindi kayo tao. Di ba? Next, kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. But then, sabi that time, nakita ho ng lahat yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Jesucristo. And yun din po ang ating goal as followers and believers of Jesus. Dapat nakikitaan tayo ng mga
bagay na galing sa Diyos. Totoo hindi. Sabi ko nga sa inyo kung Kristiyano na kayo pero iba yung tingin ng kapitbahay nyo sa inyo, may problema sa inyo. Sabi ng Biblia, you walk blamelessly. Yung walang maibabato sa'yo. Kung may bababato sa'yo, lahat accusation. Totoo? Yung iba talagang binabatuhan ng mga bagay-bagay na, di ba, na sabi nga, hindi naman totoo. Pero sa isang buong street, lahat isa sa sinasabi. Ganun siya. Di ba? Pero sabi nga, ang Diyos na mismo magtatanggol sa inyo kung hindi ka ganun. Kung ikaw lumalakad sa liwanag ng Diyos, tapos may nagbabato pa rin sa inyo ng accusation, ang Diyos ang magtatanggol sa inyo. At ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa buhay niyo. Na kayo ay sa Diyos. Pero pag ikaw nakitaan ng hindi magandang pag-uugali ng iyong kapitbahay, at sabi nga, out of 10, 8 doon, nagsasabing ganun ka talaga. Hindi na ho chismis yun. Di ba? Hindi na ho ako sa yun. Totoo na ho yun. May problema ka. Anong kailangan mo gawin? Dahil sabi mo, kilala mo si Jesus. Magpakumbaba. Humingi ng tawad sa Diyos. At baguhin ang iyong kaisipan. Tayo, we don't need to judge these people. Marami nagsasabing kilala nila ang Diyos pero lahat sila sablay. But we do not need to judge them. But then, it's for them to realize through our lives na kailangan nilang magbago. So, sabi mo yan, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang sa kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Yan po, John is a witness ng kadakilaan ni Jesucristo. Po yun ang kausap niya na yung mga believers and unbelievers at time. Sabi, hindi nanatili sa inyong mga puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo sumampalataya sa sinugo niya. This is Jesus telling na dahil hindi nga kayo naniniwala sa anak. Sabi sa 39, sinaliksik ninyo, he was talking to the Pharisees. Okay? Yung mga tao na may karunungan nga. Alam nga yung mabuti at masama. Sabi, sinaliksik ninyo ang kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Nakita niyo from the start pa lang sa Genesis, 2 puno po yun. Hindi po kasama doon sa buhay na walang hanggan, di ba, yung tree of knowledge and wisdom, kabutihan at kasamaan. Hindi yung magkakasama sa isang puno yun. Magkahiwalay po na puno yun. So ito, sabi, sinaliksik ninyo ang kasulatan sa paniniwalang doon yung matatagpuan ang buhay na walang hanggan. So sabi, kahit anong karunungan mo, alam mo man yung nasusulat, pero hindi mo pinili ang Diyos sa iyong buhay. Sabi to, walang saysay. So kailangan piliin mo ang Diyos, kilala mo ang Diyos, may relationship kayo, may ugnayan kayo. Yun po ang gusto niya mangyari. Minsan ang tao nagse-self-study ng Biblia. May magsasabi ko sa atin na, alam ko na yan, nabasa ko na yan. May sarili naman akong Biblia, kaya hindi siya nakikilahok, nakikihalubilo. Pag mamataas na ho agad sa Diyos yun. We are designed to be with one another. Hindi ho to walk alone. Naintindihan niyo po? Kaya nga meron tayong sabi partner in life. Kasi hindi ho disenyo ng Diyos na tayo mag-isa. Gayon din po sa pananampalataya. Sabi ho ng Biblia, we are one body of Christ. Hindi ho isang daliri lang na naglalakad. Nakita na ba kayo ng isang daliri lang na naglalakad? Wala hong ganun. Ang buong katawan ho dapat nagpa-function ng maayos. Ngunit ayaw naman ninyo lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. So sinasabi po natin sa umpisa pa lang, piliin mo na ang Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Hindi ko hinahangad sa 41, hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Alam ho ng Diyos yun, kaya nga sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Alam niya, that time, or even until now, walang naghahangad na makilala, makasama ang Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, you are blessed. Kinaawaan, kinahabagan kayo ng Diyos, dinala kayo sa lugar na ito. Amen? Hindi ho kami nagpilit, pumunta kayo dito. Sinadya ho ng Panginoon na tayo'y magkakilala, tayo'y magkasama. Dahil gusto ng Diyos kayo ay maligtas. Makilala niyo ang totoong Diyos na nagbibigay buhay. Yun po yun. Hindi ito by any chance lang na dahil ginusto namin. No, may kalooban ng Diyos. At kalooban niyang makilala niyo siya. Marinig niyo ang katotohanan ng kanyang salita at may pamuhay. I'm not saying dito niyo lang maririnig yan. Marami rin po mga simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos na talagang totoo, tapat, na walang halong pagkukunwari. Pero sinasabi ko po sa inyo, you are in the right place right now. Amen? Hindi po kami ang nangulit sa inyo, ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Bakit po? Kasi gusto niya kayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Now, it's up to you. Your decision in life, brothers and sisters, sa mga bago po dito na family members. Hindi ko po kayo papipiliin sa inyo gusto pumunta. Kasi alam ko naman po yung sagot. Pero papipiliin ko kayo. Buhay ba na walang hanggan o kamatayan? Now, I want you to accept Jesus Christ in your life. Not through by your mouth or by your words, but by your life. Ipakita nyo na gusto nyo makilala ng lubusan ng Panginoon sa inyong mga buhay.
Patuloy ho kayong lumakad na naayon sa kanyang salita. May mga elders po tayo nagsasakripisyo ng oras, panahon para kayo ay bigyan ng, sabi nga, Bible study in your own comfort. Amen? Kung sila nakakapunta doon para kayo ay share ng Word of God, gawin nyo rin po. Pumunta rin ho kayo dito para mas lalo pa kayong makalakad ng tama sa salita ng Diyos. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po ba natin ang ating napakinggan sa oras na ito, sa araw na ito? Ang Diyos po ay napakadakila sa aming mga buhay sa lugar na ito. Sabi nga, hindi namin mapagmamalaki ang aming mga gawa. Wala pa ho kaming nagagawang maayos at tama sa harapan ng Diyos. Kami nagsusumikap na makalakad din ng tama kagaya ninyo na naghahangad. Sabi nga, this is not a place for perfect people. This is a place for those who want to be perfect. And we can only be perfect in Christ Jesus. Now, if you're doing the same, sabi nga, loving and serving one another, kalooban ho yan ng Diyos. At yan po ang nagbibigay buhay na walang hanggan.